Alam mo kapatid na Rodel, pag ako napatay o isa sa aking mga mahal sa buhay, pamilya ay napatay, alam mo kung sino isang pwede ninyong habulin, no? Yung nagpapakalat kung saan kami nakatira. Opo, Ibig sabihin, may masamang kaisipan yun. opo, Ang ano nun, nagpo-provoke yun. Ano? Ayan. Dahil bakit? Kasi kapatid na Rodel, ganun di ba? Iyan ang mga utak kriminal. opo. Ako naman, go ahead. Di ba? Bring it on. Dahil ang isang bagay lang na pagsisikapan natin na sama-sama, sa mabuhay tayo at mamatay, tayo'y sa Panginoon. Yun ang pagsikapan Amen. natin. Opo. Yung ayaw magbago, nasa kanila yon. Alam nyo mga kapatid, meron kaming, may kapatid din po kasi tayo na exit na rin. Sabi po niya walang ganyang batas mga kapatid na hindi mo pwedeng i-reveal ang location, ang bahay ng isang tao. Bakit? Gamitan mo lang ng common sense eh. Address yan, nandiyan ka nakatira. Di ba pwede, anong ano nun? Gusto mong di tumira ka sa buwan. Yan, nandito ka sa lupa eh. Yan yung address mo eh. Paano daw tayo papatawarin? Ba yun? Kung di ko naman daw kinikilala mga kasalanan ko. Tapos pag may namatay daw sa kanila, ako daw ang may kasalanan. It seems parang ganun nga yung pinapatunog. Masama yun mga kapatid eh. Alam nyo, nagke-create lang po yun ng ng masamang diwa do sa mga nakikinig sa pinatutungkulan niya. Pangit po yun eh. Ewan ko bakit ganun yung kanyang Anyway, mga kapatid, nakikita lang natin how incompetent at kung paano kababaw, ka-low blow ang tirada nitong mga iniwan natin, mga kapatid. Actually, nalulungkot ako sa kanila, mga kapatid, para sa kanila. Kasi sumama na mga checkmate kasi eh. Sumama na ang mga diwa nila, mga kapatid. Napakapangit. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, I would also like to comment yung mga nag-e-exit. Ako share ko lang mga kapatid, mabubuti po mga tao. Yung mga umi-exit, mabubuti. At may mga mukha, makikita nyo gamit nila mga account yan din naman, no? Yung iba, napipilitang gumamit ng dami kasi sisiraan sila. Ngayon, ganito mga kapatid, mag-share po ako sa inyo. Bago po ako lumabas, alam ko meron na akong sinabi na istorya nung paglabas ko. Ngayon, meron pa akong ibang isi-share po sa inyo. Kasi, pinlano ko po ito. Sabi ko, pinag-isipan kong maigi, tahimik ang buhay ko kung hindi ako magsasalita eh. Pero, may naninira at may naninira laban sa akin. Ngayon, wala akong chance para marinig niyo yung side ko. Sinisiraan naman nila ako kahit hindi ako magsalita. Tandaan niyo mga kapatid, once na umexit, pinalalabas po nila, may masama kang ginagawa. Masama ka ng tao, nadilima na ang pag-iisip mo. Yan ang sinasabi sa ating lahat ng mga umexit. Pag hindi ako nagsalita, hindi nyo maririnig yung side ko. Tapos, syempre, may social media ako, magpo-post ako ng mga picture. Basta na lang ibabrand na rin yung itsura namin. O kung ano yung ginagawa ko. Nakuha nyo yung ibig ko sabihin, mga kapatid. Kaya lalabas niyan, tinanggap ko.
aminado ako doon sa paninira nila. Kaya in a way, mga kapatid, nung lumabas ako, naririnig nyo ngayon yung side ko. Naiintindihan nyo ngayon yung side ko. Nagkaroon ako ng channel o ng means para mapakita ko po sa inyo wala akong itinatagong sinasabi nilang pinaggagawa ko daw na Ante Santos. Ayan. Kaya kayo mga kapatid, actually may isang kapatid akong kausap. Gusto po niya lumabas. Sabi niya sa akin, lumabas I mean magsalita. May tungkulin po siya sa iglesia. Recently exit lang siya. Ngayon, nasasaktan siya, Brad. Kasi po, kinikwento niya sa akin. Pinalalayuan po ako sa mga kapatid. Gusto ko po magsalita, Brad. Gusto kong sabihin yung side ko. Kaya, in-explain ko sa kanya, Brad, ito ang pros, ito ang cons. Ang pros, una, ang cons muna, mawawalan ka ng mga kaibigan. Mababawasan yan. Sunod, madadagdagan ng basher mo. Madadagdagan ng mga mang-aaway sa iyo. Yan ang mga cons nun, mga kapatid. Kasi humarap ka na eh. So, lalabanan ka nila. Yan yung mga cons. And, may tendency na guluhin yung family mo. Diba, napakapangit, no? Kristiyanong organization, mababait kuno raw sila, pero ganyan ang gawain. Pero yun yung mga cons. Ano ang pros, mga kapatid? Ang pros, unang-una na, maririnig yung side mo. Pag nagsalita ka, katulad ng mga video ko na, maririnig nyo na side ko. So, nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Basta ako, sinasabi ko yung totoo. Yun. Yun ang pro na una. Nasabi mo na yun din yung naramdaman nung kapatid na kausap ko kahapon ata. Pangalawang pro, makikilala mo yung tunay mga kapatid. Natutuwa po ako. Masarap nakausap ko mga tunay na mga kapatid. Yan. Kaya alam ko may mga nag-i-stalk pa sa akin iba eh. Hindi ako naniniwala na lahat ng mga friends, nasa friends list ko, na mga hindi ako in-unfriend, tunay ko pang friend. Ngayon, ganito. One of these days, probably, magpo-post ako. Kasi may isang kapatid, yun nga, kinikwento ko kanina eh. Nilike lang naman yung isa kong post eh. Inulan na siya ng mga kumausap sa kanya. Bakit ko raw nilike? Lumaban na raw ako. Ganito, magpo-post ako. Lahat ng mga tinuturing akong kaibigan, mag-comment kayo o mag-like o kahit reaction lang, kahit pa angry eh. Basta nagparamdam kayo. Pag hindi kayo nagparamdam, i-unfriend ko kayo. Dahil nag-i-stalk lang kayo. Deal? Ayan. Brad, paano ako? Bagka nilike po kita, natatakot po ako, baka ibas nila kayo. Ganito, kapatid, i-PM mo lang ako. Brad, actually maraming gumaganon sa akin, mga kapatid. Magme-message ba, may post ako. May isang kapatid nag-message, Brad, dito na lang po ako magla-like. Alam mo na po yun. O private message. O pwede yun, kapatid. Di kita i-unfriend. O yan ha. One of these days, magpo-post ako. Para medyo matulungan ko na kayo, mga dilulo kayo dyan. Mababawasan ko yung mga, aalisin ko yung hindi magre-react, hindi magko-comment, kahit anong reaction sa post ko. I-unfriend ko siya. Kasi ibig sabihin, nag-i-stalk lang. Bakit? May mga na-booking ako eh. Katulad ni Richard Rivera. Anong ginawa ko sa iyo masama? Friend pa rin kita, hindi mo ako in-unfriend. I-unfriend mo na ako, tol. Masama naman pala ako sa iyo eh. Brad Richard Rivera, ano ang ginawa kong masama sa iyo? Lumaban ako ng aral? Sabihin mo. Anong aral ang nilabanan ko?
At alam nyo mga kapatid, ito ang termino nila, aral ni Kuya. Hey, talagang lumalabas lang ang totoo. Panatiko na kayo sa tao, hindi sa salita ng Diyos, hindi sa Biblia. Yan. Kaya, ewan ko ayoko masyado kitang, din man kita nakausap tol eh. At isa yan sa mga kapatid, si Brad Richard Rivera, tinuturing ko yung kapatid. Ewan ko lang kung hindi ko naman alam kung anong pag-uusap nilang anong kapatid. Pero tol, wala akong at kilala mo ako, alam mo rin kung paano ako naglingkod. Ano ako naging manggagawa, alam mo yun. Kaya para pasamain mo ako, nagpapakasangkapan ka na sa demonyo. Lumaban ako sa aral. Di isa-isahin mo. Sabihin mo. Lahat ng mga nagsasalita dyan, lumaban na ako Oo, totoo. Inaamin ko, lumalaban na ako kay kuya nyo. Bakit? Mali yan eh. Alam na alam nyo mismo, sa budhi ninyo mga nandiyan pa. May paksa po tayo eh. May pumasok lang. Merong isang kapatid, and I would like to read yung message niya sa akin. Sabi po niya, Brad CJ, tanong ko lang po yung sa Mateo 24:12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yan, sabi niya. Hindi po ba natutupad ito sa loob ng MCGI Cares ngayon? At hindi po sa mga kapatid na Exeter at Closet? Dahil sa pagkakaintindi ko, sinasabi ng talata na katampalasanan or iniquity, lawlessness sa English translation ay lawlessness. Yan. Pinabasa ko yung mismo message ng kapatid. More meanings for katampalasanan. Ang galing ng kapatid. Ako natutuwa ako mga kapatid kasi ginagamit na po natin yung isip natin. Kailangan talaga ginagamit yung isip katulad ng paksaan natin noong nakaraan mga kapatid. Yan. Ano yung iniquity? Noun. Sabi, malaking kasalanan. Ito lahat to message niya. Kabalakyutan, mabigat na sala, mabigat na pagkakasala, labis na kawalan ng katarungan, dullness, noun, purol, kahinaan ng gulo, kapurulan, hina, kapulpulan, vandalism, noun, paninira, pananampalasan, villainy, kataksilan, malaking kasamaan, krimen, kabuhungan, napakasamang gawa, rascal down, noun, katampalasanan, rascality, katampalasanan, depravity, kasamaan, kahayupan, kabuluktutan, kabuktutan, kabuhungan. Natutupad ngayon yan sa pamumuno ni Bonjing, diyan sa meaning ng katampalasanan. At sa katuloy na talata, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yung pag-ibig po nila kuno na 4 years na pinag-aralan naging kapuotan at huwag pansinin, i-block, huwag kausapin, etc., etc. Naging labis na kawalan ng katarungan. Tamang-tama sa ibig sabihin ng katampalasanan or iniquity. Napansin ko lang po, Brad CJ, at pakikorek ako kung mali ako. Salamat po sa Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Sakto, sabi ko sa kapatid. Sakto yung sinasabi niyo po. Totoo po wala akong tutol, 100% correct. Sa kanila yan mga kapatid yung ibinibintang na yan, sa kanila yan. Eto mga kapatid, naalala ko si Sis Jane Angeles, nag-post siya. Sabi niya, yung gawa 2030. Sabi, yung sa talata, mga kapatid, at magsilitaw sa mga kasama, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo, ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama, upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Yan. Apo, meron po tayong paksa.
Brad Alexis. Ayan. Yun yung pinaninira ngayon ni Jane Angeles na padalalabas na nagsasalita ng masasamang bagay para magdala ng mga alagad sa likuran namin. Ayan. Alamin nga natin mga kapatid, kanino ba yan? Yang talata na yan. Ayan, magbasa po tayo sa Judas. Lumundag na tayo sa 14 mga kapatid. Hirap lang na walang kausap, Brad JR, Brad Badong eh. Sarap talaga, may kausap eh. Ayan. Judas 14 mga kapatid, 1:14. At ang mga ito naman, ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanyang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Napansin niyo yun mga kapatid? Yan yung merong criminal intent eh. Upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ng lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan. Nagtayo na ng beer house na Area 52, pinagtakpan pa. Di ginawang may kasamaan. At yung lahat ng mga nag-serve doon, kasama na doon si Brad Rodel, asawa niya, lahat ng mga naging part, di ginawang may kasamaan. Pinagtakpan pa. Tuloy po natin. Ang mga ito ngay mapagbulong. Napansin niyo mga kapatid? Pabulong sila ngayon. Pupuntahan nila yung mga kapatid. Suyod sila. Bubulungan ka. Si Brad JR, ganito yan. Si Brad Badong, ganyan yan. Si Brad CJ, ganyan yan. Ayan. Yan ang sinasabi nila. Bulong-bulong lang. Hindi nila masabi ng hayagan. Mga madaingin. Sino po dyan yung mga nadaingan? Yung isang kapatid na kausap ko, nakipaglaban ako ng ubusan, Brad. Sabi niya, ang matindi, ako po, hindi man ako bumili ng brand yung sasakyan. Pero sila Resty, sila Efren, ang gagara ng mga sasakyan, mga manggagawang gagara ng mga sasakyan, ako po, Brad, hindi man ako bumili ng brand yung sasakyan, luma sasakyan ko. Inubos ko po lahat ng pera dyan. Ayan, sabi nung kapatid. Mga madaingin, laging humihingi, laging may patarget. Ayan. Nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita at ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga kapalaluan. Ayan. Hayag naman yan mga kapatid. Ayon sa kanilang masasamang pita. Kaya nandyan sila, ayon nila manindigan sa totoo. Ayan. Nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Kaya sabi nung kapatid, Brad, ngayong hindi na ako nagbibigay, masama na ako sa kanila. Ayan. Ganyan ang mga ugali nila, di ba? Ayan. Booking ang negosyo, opo. Ngunit kayo, mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salitang ng unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Naramdaman po natin yan, mga kapatid na Exeter. Anong ginawa po sa atin?
Sinisiraan tayo. Lahat tayo dito, itong nandito sa loob, mga kapatid. Lahat ba tayo masasamang mga tao, mga kapatid? Pinasasama lang nila tayo. Mga hayop kayo. Pagkatapos naming tinuring kayo mga kapatid, ngayon pasasamain nyo kami. Ayan. Eto pa. Tuloy natin ang basa. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay. Sino na po sa atin yung pinaghiwalay? Mag-asawa, magkamag-anak, magkakaibigan, matagal na. Matagal nating kasama sa iglesia, nagturingan tayo magkakapatid. Isa lang kinakainan natin plato. Ngayon ano? Pinaghiwalay tayo. Oh. Yan ang ginawa nila, di ba? Gawain ba yan ng sa Diyos? Ano pa? Malalayaw. Nanonood ng Eras Tour ni Taylor Swift. Ang mamahal ng mga sasakyan. Ang mamahal ng mga gamit. Ngayon, sabi ni Reynante Santos, a.k.a. Nante Santos, a.k.a. Takusa Asawa, a.k.a. Under Desaya, paano ba naman daw? Ano ba naman ang problema? Kung pinagpapala si kuya nila. Wow! Nakakakilabot mga kapatid. Nakakakilabot. Yung mismong pagyaman nung kuya nila, yun yung sinabi ni Brad Eli dati. Pag ang pastor, ministro, nagpapayaman, sa demonyo yan. Ngayon, ang katwiran nyo na, ano ngayon kung pinagpapala ang kuya? Sana, kuya, kung pinagpala ka, itinulong mo sana yan sa mga mahihirap. Tama? Sana, pinagawa mo na yung mga lokal. Sana, bumili ka na ng mga lupa na para sa iglesia. Yun yung KD-Rock mo eh. Dapat yan, lugar yan ng mga kapatid sa malaking kapighatian. Ginawa mong negosyo. Pinagpala ka pala. Nante, pinagpala pala yung kuya mo. Okay, bakit siya ang yaman? Ikaw mahirap ka. Di sana pinayaman ka rin niya. Sana tinulungan ka rin. O bakit siya lang mayaman? Sabi ni Brad Eli, pag ang ministro, mangangaral, nagpapayaman sa demonyo. O ba't ngayon hindi nyo na ma-play yun? I-play nyo. Tapos pakita nyo, dukha kayo. O. I-play nyo. Ba't di nyo ma-play? Malalayaw, na walang taglay na espiritu. Alam nyo naman yan, mga kapatid. Walang espiritu na dyan sa loob. Opo, sabi nga ni Kuya sa worship service nila kagabi, hindi naman daw siya ang nagtayo ng nightclub at nagtinda ng alak. Pero di naman niya pinaliwanag at di niya tinapat ang mga kapatid, kundi pinagtakpan pa nga nila. Sana nga, inamin na lang nila mga pagkakamali. Una pa lang ay inamin na nila iyon mula nang matay si Brad Eli. Totoo. Totoo. Pinagpapala pala ang kuya nyo. Di sana, walang mahirap na kapatid. Bakit siya sobrang-sobra kayamanan niya? Bakit? Hindi mo ba kayang isa lang sasakyan mo? O dalawa na, o tatlo na. O. Pwede ba Toyota lang ang sasakyan mo? Okay na yon. Parehas din naman ang mangyayari. Bakit? Kaysa bibili ka ng napakamahal na gamit na sasakyan. Parehas lang din naman ng di yung sumobra, itulong mo na sa kapatid. Hindi yung ilalapit mo kung kani-kaninong gobyerno. Yan. Yan ang pinagtatanggol mo under Desaya. Magpaliit ka ng tiyan mo. Baka meron ka ng sakit sa tiyan mo. Magpa-colonoscopy ka. Delikado yan tiyan mo, ang tigas-tigas.
sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay ng walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Alam nyo mga kapatid, ito ang nawala sa MCGI. Yung awa. Ang mga kapatid na umexit, nagbigay ng buhay nila. Nagbigay ng lahat. Nag-request kayong mangutang, nangutang yung mga kapatid. Nangako kayo, tutulungan ng lokal. Kalaunan siya na lang mag-isa nagbabayad. Ngayong umexit lang siya, katakot-takot na ng paninira ang ginagawa nyo. Paratangan nyo ng masama, paratangan nyo ng sa demonyo. Hindi ba kayo nahihiya sa Diyos niyan? Bawat isa sa amin, ngayon pasasamain nyo kami. Anong klase kayong mga tao? Anong klase kayo? Hindi namin naranasan to sa iba. Yung mga umalis ng Katoliko, hindi naman sila siniraan. Yung umalis sa born again, hindi naman sila siniraan. Nung umalis ako sa ibang mga kumpanya, dami ko nang natrabahuhan ding kumpanya, hindi naman ako siniraan ng kabilang kumpanya, sisiraan ka sa iba. Hindi ganun. Umalis ako ng bahay, lumipat ako sa kabila, yung iniwang ko, wala namang siniraan ako doon sa ibang tao nung iniwang ko sila. Bakit kayo ganyan ang ugali nyo? Ang pangit. Nakakahiya kayo. Yan ang nawala sa MCGI. Yung nag-aalinlangan, hindi nyo kinahabagan. Yung may tanong na hindi nyo kayang sagutin ng diretsyo, ibinlock nyo na lang. Totoo po, sila ang ganyan. Hindi tayo mga kapatid. Masakit lang. Yan ang nawala sa kanila. Yung nag-aalinlangan, hindi sila nahabag, i-block.